Kaya kung tatanungin nga kami, anong the best na programming language? Wala. Wala talaga. Kasi kung ano requirements ng client, magbibigay sa'yo ng sahod dyan, yan ang magbabayad ng mga panggastusin mo sa bahay, sa pamilya, gagawin mo yun. Diba? Kasi kung mayroong the best programming language, dapat wala nang gumagamit ng C# kung mas maganda sa Java. Tama. Dapat wala nang nagpi-PHP ngayon kung mas maganda yung Java sa PHP o yung Python sa PHP. Lahat dyan may kanya-kanyang strength. So yun, medyo pagpasensya nyo tong vlog na to kasi medyo maririnig yung mga basketball tsaka mga dribble na nandito kami sa court. So sakto lang na nandito yung mga ibang devs na pwedeng i-interviewin, alam mo yun, para makapag-share sa atin. So minsan, hindi rin ganun katagal yung interview, tamang sakto lang, saktong kwentuhan lang. Kasi maglalaro din ng basketball. So enjoy nyo lang yung yung kwentuhan. Kita-kits! So yun, meron tayo isang dev dito. Pangalan brother, Jan, no? Jan. So isa ring developer, so maglalaro din ng basketball. Taga saan ka? Taga QC. Taga QC. Anong pinaka-work mo? Work ko is programmer, backend developer. Ang language is JavaScript, Node.js. Node.js. So full stack, pati frontend. Full stack. Oh, full stack din to, mabangis to. Ilang taon na naglo-load? Siguro mga magpo 4 years. Oh, malapit na to mag-Node.js. Ano ka home base? Paano yung home base mo? Meron kang employer dito o direct mismo yung paano yun? Bale, yung sa amin offshore. Pero may kumpanya dito na nakahawak sa'yo? Yung company is sa ibang bansa talaga. Paano yung payment niya? PayPal? Bank transaction. Bank. Paano yung let's say for example yung SSS, pag-ibig pay. Ayun, Tapos ikaw maguhulog. Ako lang maguhulog. Kasi voluntary. Wala pa silang company dito sa... So sa experience iba naman, yung base naman sa akin, home base din ako, offshore din. Pero kumuha sila ng company dito para yun naman yung magbayad ng kumbaga sila nag-HR sa amin, nag-accounting kumbaga ng ng SSS, pag-ibig, PhilHealth, lahat ng benefits. So yun naman yung case ng home base ko sa kanya is yung bank to bank talaga. May experience ka bang minsan delay yung payment o wala naman? Wala naman so far. Paano yung sahod mo? Once a month or? Once a month. Once a month. Monthly kasi talaga sa no? Sa offshore. Monthly sa kanya sa offshore. Actually sa ibang bansa, monthly talaga yung sahod. Kahit yung ibang kakilala ko. Ewan ko lang sa iba, for sure, hindi naman lahat. So, based sa experience mo, ilang taon ka na nag-home base? Basically, 4 years? O mag-isang taon pa lang. Mag-isang taon ka na ng home base. Anong pagkakaiba ng home base sa sa ayun, alam mo yung corporate? Siyempre may mga perks yung home base, like hindi mo na kailangang bumiyahe, walang traffic. Tapos kasama mo lagi family mo. Yun. Nag-develop ka, may time ka ba? Kunwari 9 to 6, gano'n? Actually, yung kagandahan sa home base minsan flexible. Flexible ka? So, ako sabagay, nandito siya eh. So, maglalaro ng basketball. Kung kailan kami magpo-program, basta may output. May output. Oh. Tapos may time naman siya eh. Kumbaga nare-record din yung time namin. Pero flexible siya. Flexible. Yung isa sa mga perks. Tapos kasama mo pa yung family mo, yung pinakamalaking factor. Tama. Tapos, yung pinaka-the best. Yes. Ilan? Isa. O isa. Lalaki ba? Lalaki. O lalaki rin sa akin. Naka-bingo na kami. May tagapagpana na ng affiliate. Saka maganda sa home base nga kasi is yung yung time freedom. Siyempre, pag may time freedom ka, dapat hindi mo rin sinasayang yun. Hindi porket meron kang free hours na, alam mo yun, yung hindi naman free hours na free. Kumbaga, may free ka na, alam mo yun, kailan mo ito tatapusin, di ba? Yung mabibitin ba ako o hindi. Pero kasing iba, abusado. Abusado sa oras. Di ba, yung tumatagal kasi maggagawa na lang ng mga dahilan, mga ganun. Dumaan din ako dun eh. Naging abusado rin ako nun. So, kaya learn from our mistakes, diba? Tapos improve lang natin yung sarili natin. Pero basically yun, sarap mag-home base. Masarap. Ang cons lang kasi naman niya, diba, yung wala kang makausap. Wala kang wala kang katabi. Office mate. Wala kang office mga office mate mo sa telepono mo lang nakakausap. Oo, kasi alam mo yun, wala nagkakainisan. Nakakamiss din yung gano'n, diba? May tampuhan.
Nakakamiss Saka yung ganun. yung lalabas kayo, kakain kayo sa karinderya, mga ganun, wala nang Tapos ganun. mag-OT kayo sabay-sabay, no? So, eto mga nasa likod namin, ayun na yung mga player, tapos na sila. So, next game naman, malamang maglalaro to si brother. So, anong tip mo sa kanila? Home base ba muna trabawin nila o freelance o mag-work muna sila sa corporate? Maganda, para sa akin maganda, makapag-train muna sa corporate. Kasi iba yung training doon meron kang mga seniors, pwede kang gabayan, mas mabilis yung development. At pagdating sa sarili yung self-development, kasi merong mga gumagabay sa'yo, hindi ka maliligaw ng landasan. Halimbawa, meron kang gustong pag-aralan, tama yung pag-aaralan mo kasi may nag-guide sa'yo. Unlike kapag nag-freelance ka kagad, fresh grad ka, nag-freelance ka kagad, medyo mahirap. Hindi ka matututo ng mga tinatawag nila na standards, best practices. Wala yun sa freelance. Pero kapag ka nasa corporate ka, pwede naman corporate offshore, pwede naman yung namamasukan ka, as long na meron kang mga seniors, mga senior developer na magte-train sa'yo. So yun. Dumating din ako dyan sa ganyan, yung tama yung sinabi mo, yung pag nag-freelance. Kasi ang feeling ko dati nag-freelance ako dahil nakagawa nga ako ng website from scratch, jQuery pa yun, tapos yun, ASP.NET, web forms, nakapag-upload na ako sa server. Shared pa nun, shared server, yung sa GoDaddy. Feeling ko nun, okay na ako yun, alam ko na. Pag join ko ng corporate, yung may team, sabi ko wala pala yung mga nagagawa ko. Parang wala lang. I mean, gumagana pero yung best practices wala ron. Wala yung guidance na mas maganda yung ganitong banat kaysa sa ganito. So dumating din yung point doon na medyo sarado isip ko na kasi alam ko ganito banat ko eh. So ito lang yung susundin ko. So mali. So ang maganda nun, pag yun nga may senior ka, may mag-guide sa'yo, dapat ganito gawin mo. Mas maganda yung ganito. Minsan nasabihan pa ako ng senior ko na dapat nag-aaral ka na, hindi ka na kailangan turuan kasi nga ilang taong ka ng programmer o kung ano man. Alam mo yun, yung minsan 2 to 3 years na tayo, hindi pa rin natin masabayan yung standards, may ganun eh. Nanggaling din ako ron sa basic experience ko. So sinabihan ako ng senior ko na dapat mag-aaral ka ng malupit, mababangis yung pagkakasabi sa akin. Dapat nag-aaral ka na, ikaw dapat yung kuya nila eh, ng mga ibang developers. So doon ko na pag-isip-isip, imbes na sumakit sa damdamin ko yun, na dapat tinuturuan niya ako, hindi, may mali ako. So aral ako ngayon. Yun din ang advantage pag may senior ka, meron ka ng automatic na mentor. Oo. Kahit hindi mo hanapin, kasi mayroon maghanap ng mentor. Automatic kapag may senior developer ka, tawag ka ng isang manager o senior developer, senior dev, Team lead. automatic mentor na agad. So may mga masishare siya talaga sa'yo na mga katulong sa self-development Sa programa. yun the best na i-goal mo. Tapos yun, siyempre, pagka yun ang namimiss natin minsan eh, importanteng may mentor, sa totoo lang. Tama. Pag wala kang mentor, ang hirap mag-grow kasi walang nagsasabi sa'yo ng dapat mong itama eh. So pag pinagsabihan ka ngayon ng co-developer mo, or kahit minsan nga senior mo, pag hindi ka nasanay na may mentor ka, is na-hurt ka agad yung damdamin. Naranasan mo yun? Oo, masyado tayong sensitive eh. Kumbaga parang masyado natin tinitake as personal parati yung mga sinasabi sa atin. Hindi kasi ako dumating yung ganun, yung masyado kong pinipersonal yung mga sinasabi sa akin. Tinwist ko kaagad eh na na parang kailangan ako improve. Kasi napagtanto ko na kaysa mainis ako, sumamalog ko, ako naman yung may mali. So bakit ko pa atin yung sarili ko na kumbaga na alam ko, hindi naman. Kaya ito yung dapat na gawin kong banat meron pala mas maganda na maituturo ng senior. So yung mga ganun, kaya malaki yung advantage pag nasa corporate una bago freelance. Kasi at the end of the day talaga, sa corporate may established na May established na process, di ba? Tsaka depende rin siyempre corporate, yung startup, iba rin yun. Di ba? Pag yung corporate startup naman, basically nag-uumpisa pa lang din yun. So, may startup naman na talagang may risk kapag nag-start ka sa startup. Oo, may risk. At the same time, mas marami ka rin matututunan. Lalo na, ang startup companies is, sila willing to invest ng alam mo yun, ng time. Hindi lahat eh. Kumbaga, may i-generalize eh. Talaga. Pero may risk. Nag-i-invest sila sa'yo. At the same time, nag-i-invest ka rin sa kanila na baka, alam mo yun, pumutok yung company. Kasama. Pero yung established kasi, like for example, IBM, Accenture, yun yung may mga basically established na eh. Pero
hindi pa rin lahat eh. Meron pa rin kasi kung mga nakausap. Pero paano ba natin Kasi explain na sa establish? Accenture kasi, depende rin siguro Depende sa team team eh, na oo, yun. pupuntahan. Magdidepende talaga lahat sa maayos na team. Pero minsan, ang hirap talaga makahanap ng, alam mo yun, yung maayos na matim na. So talagang halos lahat, mapagdadaanan mo. Kumbaga parang, doon ka matututo. So, Pero kagandahan lang, mababa yung chance na mapunta ka talaga sa hindi maayos na team. Kasi halos lahat yan sumusunod sa best practices. Medyo mahirap kasi mag-start kapag sa sarili mo lang. Na-experience ko yan, nag-aaral pa lang ako ng Node.js. Sobrang lawak pala. iba pala, no? Pero yun, Mali yung mga napag-aralan ko. Yun yung pinaka... kumbaga hindi naman siya mali. Kumbaga parang merong best way. Oo, may Oo. kumbaga duman ako sa mahirap na path. Kumbaga nag-long cut ako, pero parang shortcut. Basta may mentor ka at meron kang makakasama. Yun, doon ko lang nalaman nung meron na akong mga kasama sa team na pwede palang ganito, mas madaling paraan. Tama kasi hindi lahat ng tutorials tama yung tinuturo sa'yo eh. Oh, Marami akong na-experience na ganyan sa YouTube. lalo na kung copy-paste pa. Kaya download ka lang, di ba? Mga ganun. Maraming tutorials din na so hindi mo malalaman yung sa umpisa, pero kapag ka na sanay ka na sa collaboration with the Yun, team, importante. Collaboration tsaka teamwork ang importante. malalaman mo na yung mali tsaka yung Tama. tama. Tsaka isa-summarize ko lang yung sinabi namin. Kung ano ba mas maganda kung corporate, meron ka rin kasing corporate na built na, kumbaga yung solid na, yung matatagal na, o yung startup, o yung freelancer, di ba? O freelancing, di ba? So basically, depende pa rin eh. Pero pinakalas talaga is yung ano eh. For me base experience freelancing kasi marami kang matututunan pa eh. So kumbaga wag mo munang i-force yung sarili mo o dalhin yung sarili mo sa mahirap na ano kagad, banat. O mahirap na process, o mahirap na way, o mahirap na pagdadaanan. Saan ka muna dun sa ano, yung meron talaga magtuturo sa'yo, absorb mo muna lahat eh, no? Kasi mas madali na sa'yo mag-freelance pagdating ng panahon na yon. So kung mag-start magiging up, natural na lang sa'yo kapag may opportunity. kung startup naman, pwede ka mag-risk, pwede rin sila sa'yo mag-risk. So, but basically, enjoy pa rin yun, promise. Kasi pag dumating ka, ako, ilang startup pinasukan ko na company rito, Australia, at saka Filipino-owned. Iba yung feeling kasi, yung experience mo, kasama ka kasi dun sa mga problems na may encounter ng company. Alam mo yun, yung growth ng company, kasama ka dun, yun yung maganda pag nasa startup ka. So, depende kung gaano ka katibay. Kung gusto mo talaga ng learning, punta ka dun sa corporate na na-establish na. So again, hindi lahat perfect. Yun ang masasabi ko. Kung gusto mong talagang lumupit ka, ready ka na, alam mo yun, yung handa kang sumabak sa mga problema, pasok ka ng startup, the best yan, ang dami matututunan. Panghuli mo na yung freelance. Again, hindi ko sinasabing mali yung pagiging freelance, pero mas maganda kung especially sa newly grad o mga baguhan pa lang as developer, pasok kayo sa corporate muna. Enjoy nyo muna yung journey nyo, yung career nyo, bago kayo mag-freelance. Again, pero kung trip nyo mag-freelance, hindi naman kayo mapipigilan eh. Trip nyo yan eh. Buhay nyo yan eh, diba? Pero wag sasama loob nyo pag pumasok na kayo sa isang team at hindi nyo na-apply yung best practices. Or might as well, ngayon pa lang, habang pinapanood nyo itong video na to, i-practice nyo yung best practices. O i-research nyo na yung best practices kung wala pa kayong idea or hindi nyo pa na-apply. Tingin mo, no? Tama. Yun. Yun lang, ano ba parang pwede mo ma-share? Sa akin, yun lang naman yung point of view ko. Based on my experience. Ikaw. Ayun, ano lang talaga, palagi lang talaga dapat tayo nag-aaral. Kasi sobrang bilis magpalit ng technology, lalo na ngayon. Kaya kapag ka nag-stick ka lang sa isang language o isang framework, kapag ka nag-shift yan, dapat sumabay ka rin kasi kapag nag-shift yan at di ka sumabay, mahirapan kang maghanap ng client. Lalo pag requirement ng company, no? Tama. Kaya kung tatanungin nga kami, anong the best na programming language? Wala. Wala talaga. Kasi kung ano requirements ng client, magbibigay sa'yo ng sahod dyan, yan ang magbabayad ng mga panggastusin mo sa bahay, sa pamilya, gagawin mo yun. Diba? Kasi kung mayroong the best programming language, dapat wala nang gumagamit ng C# kung mas maganda sa Java. Tama. Dapat wala nang nagpi-PHP ngayon kung mas maganda yung Java sa PHP o yung Python sa PHP. Lahat dyan may kanya-kanyang strength at kung ano yung alam mo yun, yung ano ng kumpanya, business requirements, yun ang susundin natin as developer. Hindi tayo pwede mamili. Otherwise, magtayo ka ng sarili mong kumpanya.
Tama. Ganun lang yan eh, kasimple. Realidad yan, realidad. Absorb lang na absorb. Lahat yan magagana sa pagdating mo sa talaga sa career At mo. experience, di ba? Yes. So yun lang naman. So medyo maingay ng konti rito kasi nasa basketball court kami. Nag-dribble pa si Germs. Narinig to lang. So ayan, naglalaro. So basically yun lang yung ma-share naman namin siguro sa version na to, yung part 2 na to. Dahil maglalaro pa kami ng basketball eh. So mamaya yung dalawa naman interview natin, sana umabot yung battery. So kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. So yun, pahabol lang. Nagkakwentuhan kasi kami kahit paano. Kanina kasi on the spot yung pagkita namin, record na agad. So basically hindi pala siya graduate ng computer science or IT. Anong tinapos mo? AB Theology. AB Theology, basically pagpapastor, no? Pastoral. So nagpapastor to, o tinapos niya yung pagpapastor, at the same time musician siya sa church. Tapos ngayon nagpo-program ka. Paano nangyari? Bali, nung nag-work ako sa DLSU, naging programmer nila ako. So tinuloy ko na. Paano ka napasok sa programming? Parang voluntary lang. Pinilig ka o ano? Hindi, hinilig ko lang. Oo, hinilig lang. Kumbaga parang try ko nga. Parang ganun lang, curiosity. O, kita mo? So, Naging career na rin. naging career niya yun, hindi niya tinapos yun. So ngayon, work from home, may day job, may night job. So solid. So kung kami o yung iba kinaya, kayo pa kaya, di ba? So wag kayong magdahilan, wag kayong kumbaga parang isipin na hindi nyo kaya o hindi ito para sa inyo kasi lahat natututunan. So yun lang. So I hope meron kayong natutunan. God bless. But,